Ano ba ang dahilan ng sinasabing tatlong malalaking relihiyon or religious organization na sumasali sa politika, may mga plano, di umano, na bumatikos or magsagawa ng anumang mga pagkilos laban sa gobyerno? Tama ba ito o mali? Well, karapatan po ng kahit sino sa ilalim ng batas ang mga kilos protesta. Pero ito bang tatlong religious organization, sino ba ito at ano ba talaga ang posible? Intindihin nyo ha? Posibleng mga dahilan. Ito ba ay talagang dahilan o kanilang ipinaglalaban ang kapakanan ng taong bayan? Talaga bang may malasakit sila sa mga mamamayang Pilipino? Sa buong Pilipinas, sa buong mundo? Yun yung ating itinatanong. Kasi ganito po yung background. Kung totoo na yung GIL ng mga Villanueva ay kasali o sasali sa mga protesta laban sa gobyerno o anumang hinaing na gusto nilang iparating sa gobyerno tungkol sa korupsyon, ano ba ang daladalang maaaring dahilan? Talaga bang may malasakit sila? O mag-iingay lang sila dahil si Joel Villanueva na senador ay kinakasuhan, isinasangkot, nasasangkot sa di umani korupsyon? Kung si Joel Villanueva kaya, Senador Villanueva, ay hindi under investigation dahil sa korupsyon, sasali ba ang GIL sa mga rally? Yan po yung ating tanong. Pangalawa, Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy, dating maingay, ngayon mukhang nag-iingay na naman. Kung sasama sila sa mga galawan. Again, yun din ang tanong natin. Sasali ba dahil tunay na may pagmamahal sa bayan? Or sasali lang sila galit sa gobyerno dahil nakulong si Kibuloy dahil dun sa iba-ibang kaso na kanyang kinasasangkutan, under trial at nakakulong ngayon mahigit na 1 taon na. Yun ang background. Yun ho ang nangyari. So, sila ba'y sasali sa mga protesta dahil talagang may pagmamahal sa bayan? O galit lang sa gobyerno dahil nakulong si Kibuloy? Ayan po ang isa pang tanong. Pangatlo, nirespeto natin at malaking organization ito. Ang INC. Okay? Although sinasabi ng ibang mga lehitimong INC, sila'y hindi kasali sa destabilization o panggugulo sa bansa. Pero ito'y nag-rally na before, prayer rally, at binabatikos din nila ang mga maaaring pagkakamali. Ito na naman ang isyu ngayon. May korupsyong pinag-uusapan sa gobyerno. Again, tanong din natin, katulad doon sa dalawa, GIL at KOJC. Ang INC ba ay talagang totoong nagmamahal sa bayan? Malasakit sa ating bayan? Magandang pakinggan, sana yun. Pero alam naman natin na si Senador Rodante Marcoleta, na senador ngayon, ay nasa side ng oposisyon. Dating chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga pero napalitan. At ngayon ay controversial siya sa daming kinasasangkutan na posibleng dapat kanyang panagutan at kanyang ipaliwanag. May problema siya sa SALN dahil yung kanyang 50, ilang ba? Mahigit na 50 milyon na kanyang SALN, Statement of Assets and Liabilities, malayo doon sa kanyang nagastos na 112 million nung nakaraang eleksyon. Pero wala siya daw donasyon tinanggap or parang walang idineklara na kung sino nag-donate sa kanya. So, may discrepancy. Napakalaki. Ganun lang pala ang kayamanan mo. Bakit meron kang 112 million na gastos sa eleksyon? Paano nangyari yun? Yun ang isa. Pangalo, yun ang problema niya sa SALN. At doon sa statement of contribution sa COMELEC, yun nga yung nangyari. Magkalayo. Yung SALN at saka yung SOSE. At ang pangatlong controversial, sino ba si Orly Gutesa na siya nagdala sa Senado? Siya pa yung nagagalit ng mali-mali at kulang-kulang ang pagbasa ng sinumpaang salaysay ni Gutesa. Yun ho yung issue eh. Tapos ngayon,
matindi ang banat niya. Parang oposisyon. Nagiging problema tuloy ng Blue Ribbon Committee. Magre-resume ang Blue Ribbon Committee sa Friday. Baka yan na naman ang maging problema. So, ang INC ba ay magrarally para suportahan si Marcoleta? Or talagang magrarally sila para ho talaga labanan ng korupsyon? Eh lahat naman tayo ay pabor sa paglaban sa korupsyon. Wala namang matinong Pilipino na hindi lalaban sa korupsyon kasi ating niyang pera. Pangalawa, labag sa batas yun. Hindi pwedeng abusuhin ng kahit sino ang pera ng mamamayan. Ayan po yung mga iso. Ha? Ano pong inyong masasabi dyan? Ha? Iso lang po ha. Walang personalan ito. Ulitin ko, opinion ko ito. At nire-respeto natin yung anumang grupo, religious organization kung anuman. Kaya lang po yung mga tanong. Pakisagot lang. At huwag niyong masamain. Kasi ho, ito ay pampublikong usapin. Pang mamamayang Pilipinong issue. Hindi ito sa Pangulo lang, hindi ito sa oposisyon lang o kahit sino. Ito ay mamamayang pang kalahatang usapin. Okay? Okay, balikan natin itong issue pa rin ito sa mga project na naman. Sana ito yung ating ipagdasal, mga kababayan. Ano mang relihiyon ninyo at ano inyong kasarian. Ipagdasal natin na itong gagawing rehabilitation sa ilalim ng national o state of national calamity. Kasama dyan ang rehabilitation, pagkukumpuni ng lahat ng nasira ng typhoon na si Tino at saka Uwan. Sana mawala na ang korupsyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, especially ang Visayas, Cebu at iba pa, at ang Luzon na malawakang nabinsala ng dalawang super typhoon. Ang gagawa na naman ng kalokohan dito ng mga politiko, local and national, contractor at mga taga-DPWS, talaga namang garapal na kayo. Pag inyong pinagpatuloy pa, kayong mga natitira dyan na posibleng matitino kayo, huwag na ninyong tularan yung mga kinasuhan under investigation ngayon. Kahit sila ay under investigation, kahit sila ay nagdi-deny ng kanilang kinalaman sa mga anomalyang niyang nakaraan, sa tingin, pananaw ng mamamayang Pilipino, guilty na sila. Kaya kung kayong mga kontraktor, district engineer, mga politiko, para huwag kayong magaya dyan sa mga kasalukuyang kalagayan ng mga akusado, huwag niyong samantalain itong ongoing rehabilitation ng mga napinsala ng sunod-sunod na typhoon sa Visayas, Mindanao. Maawa na kayo sa mga tao, especially sa Kabisayaan. 224 ata yung namatay sa Cebu. At dito ho sa Bicol at Aurora, may mga nawala rin buhay dahil nga sa super typhoon. Ayun yun. Okay? Sana po ay makonsensya na kayo. At panagutin, hindi lang sa kaisipan ng taong bayan, kung hindi sa ilalim ng mga batas, ang lahat ng sangkot. Kahit sino pa. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Yan ang sinabi ni Pangulong Marcos.